beloved Boss Mike Cervera. Ano na mga kababayan? Saya-saya ano? Eto na mga kababayan. Naku, Marcoleta, di makamove on kay Mima. Bakit ba Marcoleta? Tila ba parang gigil na gigil ka? Tanong lang naman ha, baka mamaya pagdating sa sa Tricom, tanungin mo ko ha. Kapag tinanong mo ko, eto paghandaan mo yung mga tanong ko na mapanlin lang ka talaga. Kung si Attorney Enzo, medyo okay naman yung mga sagot. Pero kung ako yung tinanong mo niyan na mapanlin lang ka, didiretsuhin kita na mapanlin lang ka talaga. Diba, mga kababayan? Grabe. Nasan yung mapanlin lang? Hindi ni minsan ako. Nanlin lang ng mga Pilipino. Anak ng pating ako, tanungin mo. Pagpunta ko, oo, sasagutin kita ng diretso. Nalilinlang mo mga Pilipino. Eto na mga kababayan, umpisa na natin to. Pasok! Ang vlogger, Mr. Chair, nakita niya yung isang tarpaulin, isang billboard na na-install doon sa... Todo paliwanag dito. Di ko pa alam bakit dito makamubong kay Mima. Todo paliwanag siya. Yung 11 sa kanya noo mga kababayan. Yan ang gigil. Yan ang nagpapakitang gigil na siya. Oo, Marcoleta, ito advice lang naman. Huwag mong mamasamain. Oo ha, ito'y para sa ikakabuti mo. Gayahin mo si Tulfo. Kita mo yung muka parang di na gumagalaw, oh. Diba? Gayahin mo yung tanungin mo, Tulfo. Saan mo pinagawa yung mukha mo? Bakit tila ba hindi na gumagalaw, Wala nang ekspresyon. Oo. Kanino ka nagpagawa? Kay Vicky Bello? Dapat ganon, oo. Ang gagawin nila hindi Mansilya. Huwag kang mapipikon, Marcoleta. Ako'y nagpapayo lang mula sa iyong kababayan na mahal ka. Para naman, hindi isipin ng madla na lagi kang galit, ha? Yung iyong 11 sa noo, yung iyong nanditong guhit sa muka. Meron pang paraan yan. Oo, dali mo lang kung saan dinala at ginawa yung muka. Nino? Ni Tulfo. Diba? O hindi naman masama yun, liliwanagin ko. Bilang, lagi kang nasa camera para maging presentable ka. Di po ba, mga kababayan? Wag niyong mamasahin ha. Sa mga kapatid natin dyan, ako'y nag-a-advise lang. Siguro naman, hindi masama yan. Kasi laging pag nakikita ka, feeling ng mga tao, galit na galit ka. Pero, cool na cool ka naman. Uy, may bawi Ay, ako, opinion lang daw Sabi ni Enzo. Ni Attorney Enzo, Opinion lang. Harap pa nga ako. Alam yan. Sige na, eto na. Bakit ba di ka makamubod kay Mima? Eto na. Kamukha nung isang vlogger, Mr. Chair. Nakita niya yung isang tarpaulin, isang billboard na na-install doon sa SLEX. Isang female vlogger, Mr. Chair. Na kasi si Mima. Si Mima. Napanood ko. Itong si Marcoleta kanya, walang kahihiyan ito Talaga ba sinabi niya ni Mima? Sinabi wala kang kahihiyan? Ako naman, Mima, magdahan-dahan. Bakit mo naman sinabihan na walang kahihiyan? Ikaw talaga baka nakalimutan mo, congressman. Pag congressman, kailangan may konting paggalang. Kaya tuloy nagtatampo yan. Lahat na lang. Oo, may sentimento yan. Pati sa survey, ito'y merong nasasabi. Lahat talaga. Karapatan niya yun. Karapatan niya yun. Kayo naman. Bakit? Sino yan? Banggitin mo na kung sino yan, ha? Pala At ikinahihiya na rin siya ng mga kapatid niya sa Iglesia ni Cristo sapagkat
Akalain mong gagawa siya ng billboard, isasama niya kanya si Pastor Kibuloy? Hindi ba niya alam na si Pastor Kibuloy ay ganyan, 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 ganyan? Sabihin mo na kung anong ganyan. Ano ba yung ganyan-ganyan? Baka mamaya maganyan din ni Kibuloy si Mima. Mima, payag ka ba? Gaganyanin ka rin ni Kibuloy? Ha? Tanong lang naman ako. Nagtatanong lang ha? Walang mali siya. Kapag ka may mali siya yun, mali dun. Ulitin ko, walang mali siya yung tanong ko ha. Oo. Kapag ka binigyan nyo ng mali siya, liliwanagin ko. Kayo ang may mali at siya. Oo. Tuloy. So, kinakailangan, Mr. Chair, na sagutin ko. Ang pagkakasabi ko lang po na sagutin ko, miss ka ako, hindi kita kilala, pero... Teka muna, nasagot mo na yan sa programa nyo. Nasagot mo na yan eh. Yung sa programa nyo, pero dinala mo dyan, okay lang. Tanong ko lang, dapat naging balanse ka naman. Para mas marami dyan. Ang alin? Ang talagang grabe kung bumira. Bakit si Mima lang? At bakit si Enzo lang? Bakit mga pro-government lang ang binanatan niya? Hindi ba pwedeng tanungin rin si Maharlika? Tanungin din si Banat Pai. At tanungin din si Mami si Tang. Nang sa ganun, maging balanse siya. Pero hindi naman ganun na nangyari. Dahil halatado naman na may kinikilingan. Ako'y nag-iintay, Marcoleta, na tanungin mo si Maharlika. Tanungin mo si Banat Bay. Pero wala naman ako narinig sa'yo. Diba, mga kababayan? Bakit si Mima at si Enzo lang ang pinag-initan? Parang mali yata. Gusto mo pang i-content si Attorney Enzo, pero binutata. Binutata ni Dan Fernandez. Hindi pala membro to ng komite. Kaya nasasabihan ka ni Takero. Oo, na ikay mahina. Diba? Ang hina mo naman, hindi ka pala membro. Pero may pa-contempt ka pa. Wala na. Diba? Ayan tuloy, nabisto na naman nila. Uy, bakit nagko-contempt si Marcoleta? Hindi naman pala membro. Nakalimutan niya naman siguro na hindi siya membro. Na wala pala siyang kapangyarihan na mag-contempt doon sa sinasagawang hearing ng Tri-Committee. Diba, mga kababayan? Ito na, pasok. Medyo nasaktan lang ako, pero nandun na lang, pagpapasensyaan na kita. Sinaktan mo! Mima! Sinaktan mo ang damdamin niya! Ikaw talaga, Mima, mapanakit ka! Dapat kasi nagdahan-dahan ka! Marcoleta, binabarata ko rin. Uy, hindi pinagtatanggol ko pa nga siya. Diba? Baka naman, ipakita na naman itong video na to. Sabihin, Mike Cervera, binanatan mo ko Hoy, Marcoleta, ulitin ko Hindi kita binabanatan dito Nagbibigay ako ng opinyon at medyo may pag-iling nga ako sa'yo. Kaya nga sinasabi ko, Mima, bakit mo pinipikon ito? Sinasaktan mo ang damdamin niya. Ay, dako. Baka naman sabihin, tikatwiran, yung aking pagtawa. Marcoleta, ganito talaga sa channel na to. Mas maraming tawa kaysa sa paliwanag ko. Ayan. At least alam niya na. Alam niya na. Eto na, mga kababayan ko, Sapagat ako ay public figure. Kung kulang ka ako ang ginanito mo, okay lang Kaya lang kita sasagutin sapagkat yung mga nakikinig sa'yo, baka malin lang mo. Baka sila'y mailigaw mo sa paniwala na ako nga ang gumawa ng billboard na yan. Teka muna kasi, Marcoleta. Alangan naman na wala kang kaalam-alam kasi hindi maniniwala ang karamihan dyan. Di ba? Kasi alam nyo, mga kababayan, so ganun na lang ba talaga kabastos si Kibuloy kung hindi niya pinaalam? Tanong ko lang. So, para bang sinasabi na ni ito lang opinyon ko lang, Marcoleta. Tulad na sinabi ni Attorney Enzo siguro naman mauunawaan mo ito Ito lang, mga kababayan.
kapag ka may isang tao ginamit yung mukha natin sa mga bagay-bagay, di ba dapat magpaalam? Ngayon, tanong ko, totoo ba na hindi mo talaga alam? Na hindi nagpaalam? Ang isang nasasakdal ng kung ano-anong mga kaso dyan? Kayo, mga kababayan, payag ba kayo? Payag ba kayo? Diba? Hindi po pwedeng gano'n, Marcoleta, hindi kami maniniwala. Opinion lang namin to, kasi magkikita tayo sa Quadcom. Ay, Tricom. Magkikita tayo doon, tapos sasabihin mo, si Mike Cervera, ganito, ganyan, ganyan. Hindi ho, nagtatanong lang ho, opinion namin, na dapat, kung itong si Kibuloy matino talaga, gagamitin yung mukha mo, itatabi sa mukha niya, aba kailangan magpaalam siya. Kung hindi nagpaalam sa'yo, dapat magreklamo ka. Tama po ba, mga kababayan? Diba? Magreklamo ka kay Kibuloy, huwag kay Mima. Kasi ang iisipin ng madla, talagang ganun. Mabibigyan niya ng mali siya. Pinapaliwanag ko lang, Marcoleta, na talagang magkakaroon ng mali siya kapag ka nadikit yung mukha mo sa mukha ni Kibuloy na tambak ng kaso. Okay lang sana kung yung kaso pagtatanggol sa sarili niya. Hindi naman kung hindi pang aabuso sa mga kababaihan. Kaya Marcoleta, ang tanong, kahit ako nagtatanong, bakit katabi mo sa billboard na malaking malaki kasama si Kibuloy? Kaya nga ang opinion ng mga karamihan dyan, sabi nila, ang iglesia ba at ang KOGC ay iisa na? Diba? Oh, never po yan. Alam nyo mga kababayan, hindi po pwedeng magkasundo yung dalawa pagdating sa relihiyon nila. Iba ang paniniwala ng kapatid natin sa iglesia. At iba rin ang paniniwala ni Kibuloy dahil si Kibuloy ay pinaniniwala niya yung mga membro niya na siya ang sugo ng Diyos. Paano naman yung pinakikilala nila? O iba, magkasulungat na. Ngayon, Marcoleta, tanong lang, bakit nga ba? Ngayon, kung yung paliwanag mo na hindi mo alam bakit ka sinama, baka mag-isip kami ng 10 beses. Baka naman nagsisinungaling ka. Diba? Huwag ka na magsinungaling, di ka naman makukulong tulad ni Digong. Sabihin mo na totoo. Diba? Baka sakali. Sa mga kababayan ko, sa susunod na halalan, 5 sa survey yan. Kapag hindi nanalo yan, malamang di nyo binoto yan. Kaya kailangan, tandaan nyo, para manatili sa 5 sa survey, iboto natin si Marcoleta. Okay ba? Ayan libre yan, walang bayad. Yung aking pagpo-promote kay Marcoleta, walang bayad yan. Talay! Pinaliwanag ko, Mr. Chair, hindi ako gumawa ng billboard na yan. Nakita ko na lamang po na biglang kasama po ako ron. Dapat nagreklamo ka kay Kibuloy. Sabihin mo, Kibuloy, bakit mo naman ako sinama? Sinama mo ako sa picture mo. Alam mo naman magkaiba tayo ng relihiyon. Iglesia ko. Ikaw ay anak ng Diyos. Dapat, hindi pwedeng magsama yun. Diba? Kinumpronta mo ba si Kibuloy o ikay nagkibit palikat na lang? Diba, Mayor Along? Nagkibit palikat na lang ba yan? Tulad ng paglalagay nyo ng litrato at billboard ni Manang Aimee sa monumento, doon sa may LRT. Ay, nako! Ayoko na sa art! Tuloy! At hindi naman po ipinaalam sa akin nung gumawa. Nako? Siguro po dahil si Pastor Kibuloy po ay tumatakbo ring isang senador, inakala niya sigurong magiging maganda rin para sa kanya kung kami po'y magkasama. Ako naman po'y wala namang magagawa tungkol doon. Ay, meron! Kung wala kang magagawa doon, dapat tanggapin mo yung mga kritiko. Kasi kapag hindi mo tinanggap yung kritiko mo sa mga ganyan, maraming mga tao, vlogger,
na bibigyan yung mali siya yung billboard mo. Di po ba mga kababayan? Alam mo naman ang mga Pilipino, judgmental masyado. Kayo kasi, masyado kayong judgmental. Lalo ka na, Mima. O ayan, Marcoleta. O, nagagalit na ako sa kanya. Di po ba mga kababayan? Naku, palusot na. O, naku, ayan o. Nagpapalusot ka lang daw, sabi rito. Ni Calpo, o. Naku, grabe. Atalay. Pero hindi ko na po, wala na po akong reaksyon sapagkat public figure nga po ako eh. Lahat Ayun naman pala eh. Kung public figure ka at isa kang politiko, huwag masyadong madamdamin. Hayaan mo na lang sila. Gayahin mo ko. Pagka may kritiko, naku, sinasabi ko, araw-arawin nyo. Gawin nyo umaga, tanghali, gabi. Kung pwede, 24 oras pa nga eh. Diba? Gawin nyo kung content sa mga channel nyo. Malaya kayo. Ganun dapat. Alam mo ba, Marcoleta? Kung hindi ka na nag-react, di sana hindi na humaba pa. Okay na sana, binigay mo yung opinion mo doon sa inyong programa. Pero, teka muna. Bakit pa pati dyan, dala-dala mo pa? Ngayon, napag-usapan ka, nakalimutan na nga ng iba yan eh. Ngayon, mga kababayan, eto na naman. Ha? Eto na naman. Ha? Naungkat pa. O gusto mo talaga na pinag-uusapan ka? Eto na, mga kababayan. Ha? Unang-una sa lahat, magaling naman yan mga tuwiran. Pagdating sa batas, na usapin, hindi matatawaran. Isa nga siya. Asa nanguna para maipasara ang ABS-CBN. Kung naalala nyo yan. Kaya yung paghanga ng iba, ganun na lang. Kaya lang, hindi natin mapipigilan yung opinion ng iba dahil parang ayaw nila sa nakasama mo. Nakasama ka, kaalyado, kapartido, ng kampo ni Digunyo! Yun! Oo, hindi mo masisisi yung mga tao. Diba, mga kababayan? Oo, wag masyadong sensitive daw. Napakasensitibo mo naman. Basta ako, idol kita. Idol ko to! Oo, mga kababayan ha! Idol natin niya si Marcoleta. Pero pag-iisipan ko pa kung iboboto ko siya. Talay. kami ay tatamaan. Ito nga po yung napakagandang pagkakasalita po sa Korte Suprema eh, Mr. Chair. Ayan na, kita nyo naman ha. Ayan na, ginamitan na ng alin, ng mga bagay na nanggaling sa Korte Suprema. Parang yung mga vlogger nila. Hindi dumalo sa hearing bagkos tumuloy sa Korte Suprema. Bakit kaya? Ano kaya kinatatakot nila? Kakainin ba kayo ni Dan Fernandez? Di ba kayo natuwa? Magtatanong sa inyo, isang gwapong kongresista. Dapat matuwa kayo. Dapat nga, kiligin pa kayo eh. Bakit kayo natakot? Huwag kayo matakot. Takot-tao lang yan. Tuloy. Basahin ko lang, maliit lang po ito. The interest of society, ito po yung United States versus Bustos. Ayan na mga kababayan, yung versus na yan. Parang nasa korte na. Parang nasa korte na mga kababayan. Yung mga versus ganito, gagawin ng reference nila para sabihin na yung ganong mga bagay na pagiging kritiko ni Mima ay mali siya. Diba? Ito na nga mga kababayan. Sige, sabihin na nating mali si Mima. Pero teka muna. Sana naman Marcoleta, binanatan mo rin si Maharlika. Hindi porke magkatunog yung pangalan nyo, kakampihan mo na siya. Diba? Marcoleta, Maharlika. Magkatunog Parang magkamag-anak yung pangalan Parang lang. Oo. Kasi magkatunog talaga. Eto na! Pasok! The interest of society and the maintenance of good government
demand a full discussion of public affairs. Complete liberty to comment on the conduct of public men is a scalpel in the case of free speech. The sharp incision of its probe relieves the abscesses of officialdom. Men in public life may suffer under a hostile and an unjust accusation. The wound can be assuaged with the balm of a clear conscience. A public officer must not be too thin-skinned with reference to comment upon his official acts. Kaya kaya ko na lang siyang Hopya, kain ka munang hopya daw. Hopya muna bago ituloy. Ayan, may hopya na, tuloy. i-tolerate, Mr. Chair, yung babaeng yun eh. Ako. Babaeng yun, ang dali nga. May tumatawa. Wait lang. Low. Oo. Ano yun? Anong chika na naman? Ano yan? Ay, hindi. Ano yan? Hindi. Talaga? Positive na? Sige. Okay na. Good news. Hindi naman nila naririnig eh. Topic ko na yan kahapon eh. Hinulaan ko na yan, bro. Hinulaan ko na yan na yun eh. Nasabi ko na rin. Kaya pwede ko na sabihin. Nasabi ko na yan, hinulaan ko na yan. Tanong mo pa sa kanila. 'Di ba? Mga kababayan, sinabi ko na tuloy-tuloy na yung impeachment ni Sara. Late na itong nagbabalita. Binalita ko na yan. Loudspeaker ko. Pag na, mabubugin ka nila, loko. Baka sabihin nila, yan na yung pink palaka, Nagbabalita na naman, Wala, okay lang kung nakatago. Basta pink palaka. Diba? Sige na. Late ka na. Hinulaan ko na yan kahapon. Mamaya na lang yung mga sensitibo. Wag na rito. Basta alam na nila na mai-impeach na si Sara. Ilang beses ko na sinabi yan. Yung hula. Oo, hindi lang hula. Diyos ko, yung hula ko nagkakatotoo. Sige. Okay. Naku, mga kababayan, magkakatotoo na naman ang hula. Di ba binalita ko sa inyo si Sara mai-impeach talaga? So, abangan natin bukas. Bukas, mga kababayan. Siningit, hindi naman yun yung topic natin, si Marcoleta. Marcoleta, pasensya ka na, ha? Kasi may tumawag. Nawala tuloy ako sa linya. Dapat kasi tuloy-tuloy ako sa pagpopromote sa'yo bilang senador ng bansa. Sa mga kababayan ko, ako po'y nananawagan sa lahat po, ng naniniwala ng pagbabago. Dito tayo sa ating senador, pang-5 sa survey. Marcoleta lang, mga kababayan! Our beloved Boss Mike Cervera.